Ilang mga nalilimos sa lansangan at tumutuloy sa ilalim ng tulay ang nasagip ng MMDA bilang bahagi ng kanilang operasyon laban sa street dwellers. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Yes, Rafi, dahil nga pumasok na ang Vermont, mas pinag-ibayo na muli ng MMDA yung kanilang kampanya para sagipin itong mga tinatawag na street dwellers. Tuwing ganitong panahon kasi, Rafi, yung mga dati nang nakatira sa mga lansangan ay nadaragdagan pa ng mga dumarayo mula sa mga probinsya para nga sila ay makapamalimos at makapag-ipon ng kanilang pamasko. Unang inikutan ng EDSA Guadalupe sa ilalim kasi ng mga flyover, Rafi, madalas nakatambay yung mga batang hamog. Kung hindi man daw lang sa solvent, sila raw yung ilan sa mga miyembro ng Bukas Kotse Gang. Ang ilan tumanggi pang magpasagip sa MMDA, nakipagsagutan at nangatwiran din. Pero kinalaunan, mapayapa ring nakumbinse. Sinuyo din, Rafi, yung ilalim ng Osmeña Highway. Karamihan sa mga naninirahan dito kung hindi sa mismong ilalim ng tulay, sa gilid ng riles ng tren sumisilong. Ang ilan sa kanila ay labas-masok na rin daw sa mga institusyon at ayaw nang bumalik dahil mas kalunos-lunos di umano ang sinasapit nila doon. Pero ayon na rin kay MMDA SDCU Director Amante Salvador, ang gusto raw kasi ng ilan sa mga nare-rescue nila, tustusan lahat ng pangangailangan sa loob ng center. Pero ang itinakda raw kasi na hanggang 6 na buwan lang yung kanilang pananatili dapat sa mga center para makahanap na ng alternatibong hanap buhay o makabalik na sa pinanggalingang probinsya. Ayon naman kay DSWD Secretary Dinky Soliman, bumaba na raw yung bilang ng mga katutubo na lumuluwas kada taon para mamalimos simula ng Vermonts. Ang ginagawa raw kasi nila ngayon ay dinediretso na sa barangay yung mga gift-giving activities. Kumbaga hinaharang na nila, Rafi, sa mga liblib na probinsya para hindi na dumami yung bilang ng mga dumarayo dito sa Metro Manila. Paulit-ulit lang din daw kasi ang gastos ng pamalaan sa pagbabalik sa kanila sa probinsya. Nasa peligro rin daw ang buhay nila sa tuwing kumakatok sa mga bintana ng mga sasakyan. Di bababa sa 30, Rafi, yung nasagip ng MMDA ngayon at idiniretso na sila sa Jose Fabella Center sa Mandaluyong. Yung mga menor de edad naman, Rafi, ay dadalhin sa nayo ng kabataan para doon mabigyan sila ng sapat na atensyon. Siniguro naman ng MMDA, Rafi, na araw-arawin nila itong kanilang pagsagip sa mga street dweller. Nilinaw nila, hindi nila hinuhuli itong mga street dweller o yung mga batang hamog, kundi kanila raw itong sinasagip dahil mas peligroso kung sila'y mananatili sa mga lansangan, Rafi. Steve, nabanggit mo araw-arawin nila. Hanggang kailan daw nito gagawin? Hanggang sa Pasko na ba yung ganitong operasyon? Tama ka dyan, Rafi, kasi kung mapapansin mo, yung ilan sa mga katutubo nagsisipagbabaan na yan yung madalas na makita natin na talaga namang kumakatok, namamalimos minsan sa mga sasakyan. Yung iba dyan sumasakay pa sa estribo ng jeep at sila nga ay nanghihingi ng palimos para makaipon sila ng pamasko. Yan daw yung iniiwasan ngayon ng DSWD at ng MMDA, kaya naman mas pinaikting nila yung kampanya sa pagsuyod sa Kalakhang, Maynila para nga masagip itong mga katutubo at yung ilan sa mga street dweller na ito, Rafi. At Steve, nabanggit mo kanina na ini-insist ng MMDA hindi nila hinuhuli itong mga street dwellers, pero meron ba silang proseso para ma-identify? Baka meron dito may mga kaso na. Pangit daw kasi yung term, Rafi, na hinuhuli, kaya ang ginagamit nila sinasagip. Kapag ginagamit daw kasi yung term na hinuhuli, natatakot na kaagad itong mga street dweller. Aminado rin yung MMDA na yung ilan sa mga nahuhuli nila or yung mga nasasagip nila rather na mga batang hamog, yung ilan dyan posible na miyembro nitong mga tinatawag na Bukas Kotse Gang. Yan yung mga nakukunan ng CCTV sa may bahagi ng EDSA. Kaya nga ang ginagawa nila, nililistan nila yung pangalan kanina, kinukunan na rin nila ng letrato at yan ay pinoproseso sa DSWD para magkaroon na rin sila ng record doon at sakaling maulit pa nila yung kanilang mga ginagawang ganito ay magkakaroon din ng karampatang aksyon ang DSWD para sa kanila. Rafi. Steve, nakita namin sa video mo kanina, meron yung iba medyo nagre-resist ng konti. Majority ba ganito o mas marami yung sumasama na lang sa mga tauhan ng MMDA? Mas marami talaga, Rafi, yung nagre-resist. Yung ilan nga sa kanila kanina, binubuhat pa, inaalsa pa, lalo na yung mga ibang matatanda na o yung hindi na menor de edad. Sila talaga yung nagpupumiglas kanina nung sinasagip ng MMDA. Yung ilan naman doon sa mga kabataan kanina, may mga nakita pa tayo doon na mga menor de edad talaga pero mga nagdadalang tao na rin. Yun, iingatan din ng MMDA para sila madala. Pero ang hirap lang dito ay yung pangungumbinsi sa kanila na may mas maayos na lugar na nag-aantay sa kanila. Kahapon, kung ngayong matatandaan, Rafi, na ibalita natin na merong mga capsule beds na idinonate ang MMDA dito naman sa Jose Fabella Center at yun yung pansamantalang tutulugan nitong mga nasagip ngayong araw, Rafi. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.